ay nagpagtitiwala kay Lord. Nagpagtitiwala sa Diyos, hindi sa sariling kakayahan at talino. Anong meron ka, mayaman ka, sikat ka, ano pa man, anong meron ka sa mundo ito, hindi mo kailangang ipagmalagay sa sarili mo lang. Unang-una ipagmamalagay mo si Lord, hindi doon sa sarili mong kakayahan, talino, sikat, sobrang yaman mo, sobrang taas, mga sobrang sikat ka. Fame is a fame, pero hindi habang buhay. Ang kasikatan hindi lang habang buhay, pero ang kasikatan na inigkakalog na si Lord lang sikat, hindi ako, hindi siya, hindi sila, hindi sila. Yun yung mas buti, hindi sa sarili natin kakayahan at talino. Kung mag-aanong meron ka, hindi sa'yo yan, nagmumula kay Lord yan, hindi yan sa'yo. Hiram lang natin yung buhay natin, napaka-easy lang yan. Life is short kasi ang buhay napaka-easy lang, parang isang tali lang yun na kapag maluwag at tanggal, wala na. Pero kapag sobrang higpit, parang isang palatayas kay Lord. Lord, sa iyo ang tiwala ko sa iyo. Tiwalang tali na sobrang higpit dahil doon sa part na yan, sa iyo lang ako nagtitiwala, hindi sa kaya talino, pera, yabang, talino, sikat, at paman, hindi habang buhay yan. Pero yung tiwala mo kay Lord na makagaya ng isang tali na sobrang higpit dahil sa kanya ka nagtiwala, hindi dun sa talino, kasikatan, kakayahan o ano pa man yan. Pandalian lang yan. Lord, di mo naman nahawak yan. Pero kapag tiwala ka ng buong puso kay Lord lang, yan, sa kanya yan, hindi sa iyo. Sasama kay Lord sa hirap ginawa. Last search naman ka 2024 ending now 2025 naman kapag ano sa pag na sa hindi sa sarili, hindi sa kayahan kuso trust in you, nagtitiwala ka ng buo sa kanya, hindi sa akin, hindi sa iyo, hindi sa iba, kay Lord, kay God. Kaya yan naging matibay. Tubukan mo mga tali ng isang maluwag. Paano lang yan? Madali lang naman yan. Pero pag sinigpitan mo ng maayos ang sinigpit, yan mas basta. Kalis mo maraming salamat. Ay, thank you Lord. Me. Thank you Lord. Yari mo talaga. Okay. Yung cellphone ko. Thank you Lord kasi nasa sarili ng cellphone. Patient, understanding, and patient. Kasi yung isang tao lang kapag over-distraction ka, gusto mo mag-agos ng minus, pero yun sa part na yun control na lang, no? Thank you Lord kasi meron pala akong cellphone ng ayos na sometimes talaga parang tao na kailangan intindihin lagi araw-araw. Yan, lahat ng tao ay iniroon naman tayo ang kanya-kanyang attitudes o gali na hindi mo maintindihan, mainis ka o hindi, o mag-control ka lang, o alam mo yun, kumbaga sa lahat ng oras hindi lang ikaw iintindi, maski sa ibang tao iintindi ka. Kumbaga hindi lang ikaw
kung mga bawat isa nag-iintindi tayo, iniintindi natin yung bawat isa kasi may kanya-kanya tayong mga attitudes o ugali na hindi mo masabing okay, hindi mo masabing sa iba okay, pero at yung the rest pa yung iba pa, pero pwedeng maging okay sa Panginoon kasi nakakasama mo, naiintindihan ka. Pero kapag iba, hindi ka maintindihan ng buo, sabi kanya-kanya tayong pag-uunawa sa ibang sa pamilya o sa ibang tao, kahit sino, lahat tayo mag-uunawa sa Panginoon kasi pwedeng matatawa tayo, pwedeng mainis, pwedeng everything na sobrang in short, pwede kang maging pwede kang paplastikin ng iba. Sarap pero pag sa palikod titirahin ka, pera sa Diyos, hindi ka tatalikuran at hindi ka paplastikin. Tuturuan ka, matututuhan. Yun. So guys, kumang tayo. Ang tao kaya kang iwanan, kaya kang iwan, lalo na especially kapag nag-start ka sa pangarap mo, hindi ka sasamahan. Kumbaga literal, pinagduduhan ka pa sa mga pangarap mo, pinagduduhan ka pa sa mga gusto mong marating sa buhay. In short, hindi kang sasamahan. Kung sinasamahan ka dahil nakikita niya na si Lord ang siyang iliwanag, pag-asa. Kaya huwag kang magduda kapag si Lord ang kasama mo. Nais ko minsan, pa naman ang tao ito, buti pa si Lord sa hirap na ginawa, sinasama na ako. Samantalang malapit ko or sa ibang wala. Pero siguro I'm just being tiwala lang, trust the process. Yan literal sa buhay talaga. Madalas I was being control my emotion at siyempre sa lahat ng oras hindi naman sa sarili kong talent, pero I'm so blessed because of God was always working. Kung hindi mo nakikita ng iba or kahit sino, pero ako nakikita kay God na kung saan literal nung nag-start ako. Yung iba ganyan, maraming sasabi, literal talaga. Noon ako nag-start sa YouTube, sobrang silent ako, pero doon sa part na nagsusumikap ako, umiiyak ko na silent, pero doon sa part na umiiyak ko na kinakaspilan. Literal noon, sabi ko, Lord, may mga question ako na bagay na sinabagay ko na sinarili ko, pero sabi ko, nagtitiwala ako sa iyo. Hindi sa sarili ko kaya ang talino ko, ano pa dyan. Anong meron ko? Ang meron ko dito, tiwala ko sa iyo. Kasi, literal na nangyari. Pangako ng isang tao na mabago yan. Pero ang Diyos, wala, hindi yan na mabago. Tuturuan ka araw-araw, tuturuan ka at talagang most na lagi kang sinasamahan sa hirap at ginawa. Talaga sobrang sobrang sa akin sobrang iba. Sabi doon sa part, tagal ka na sa YouTube, kumikita ka na, may pera. Minsan, pera lang bang habol? I mean, kumustahin mo yung nagsusumikap at may pangarap sa buhay. Yung tipong may pangarap ako, hindi sa sarili lang.
kasama si Lord at may pangarap ako pamilya or sa ibang tao na gusto kong matulungan ng deserve. Pero sobrang duda ko nun. Pero sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Maisip ko ng doonti na siyang nag-grow. Sabi ko nga, slowly siya pero but surely. Basta't may tiyaga at may nalaga. Sabi ko nun, nasa Diyos ang awa. Oo, nasa Diyos ang awa talaga. Pero yung nasa tao ang gawa yun eh. I mean, pag sumikapan mo, makikita ni Lord yan kung gusto at willing ka dun sa part. Sabi ko, ang lala ng aking pag-iyak ko. Ang lala. Dahil nga, sobrang, alam mo yung, talagang focus na ako. May mga sinasabing masasakit na salita, may sinasabing hindi. Pero, sobrang nasasaban ako bilang isang taong may pangarap. At, siyempre, hindi naman yan, talagang ganyan. Pero sabi ko, kaya, minsan napipigan ako. Pero sabi ko, tuloy lang ako. Lahat ng naranasan mo sa buhay na may pangarap na gusto mo natin, gusto mo makuha. Oo, nandun na yung mga pagsubok, nandun yung mga karanasan, nandun everything. In short, hindi na maranasan ng ibang tao kasi hindi siya yung may pangarap. In short, nag-aantay lang ng bagay na magtagumpay ka. Nag-aantay lang siya yung sa part na ganyan, etc. Okay, pero pag hindi ka nagtagumpay o susumikap ka sa pangarap mo, wala, bulag at pipi at bingi at walang pake. So, kapag ang taong sikat, pansinado. Kung pansin mo sa buhay, pinapansin yung mga taong may sikat, may mga bagay kung noon nag-start sila. Walang pake. Kahit makita mo sa labas o sa loob, gusto iba pa. Pero nung sumikat na, dahan-dahan na yung everything, nandun na yung kasaganan. Kahit pa maglakad, pinapansin. Pero pagdating sa nag-start siya, nagsimula, walang pake. In short, kapag ikaw ay ordinaryong tao, kapag ikaw ay nagsusumika, pinagsikapan mo muna, nag-start ka sa simula, hindi ka mapapansin. Pero kapag sikat ka na, over everything, common. In short, nandun ka na sa mataas na follower, nandun ka na sa mas mataas na antas, mas mataas na influence or everything. Nakita, may kaya kang i-provide ng lahat, tulong. Pero may isip ka nun, wala. Kahit dadaan ka sa kanya, wala. Pero kapag napansin mo sa isang sikat na, ang bilis mapansin. Pero pag wala pa, nasa simula pa lang, minsan balentong na, hirap na, sumikap na lang, editing pa ang ginagawa para mapansin. Wala. Pero pag pansin mo yung bagay na isang bagay na kumaga sa surface, ang pain, kapag nasa iyo ng pain, ang Lord yan, kasi deserve sa iyo. Huwag mo sayangin. Huwag mo kalimutan si Lord. Pero kapag nag-pain ka na o nagsumikap ka na, huwag mo ngayon sisiraan ka dun sa pain, kasagatan. Dahil ang pain hindi habang buhay kapag hindi mo inalagaan ng maayos. At the same time, magtiwala ko kay Lord, not in your power or deity. Lahat ng yan hindi naman sa'yo yan. Tali mo nung yaman o ano pa yung kasalanan. Para sa akin, ang fame
hindi laging sa'yo. Kumbaga, lahat kaya yan. Kapag pinagkakalob ni Lord yan ang tama at deserve sa'yo yan, binigay sa'yo yan. Pag binigay sa'yo yan, huwag mo sayangin dun sa part na yan. Dahil kapag sinayang mo, in short, inaabuso mo yan, mawawala sa'yo yan ng parang bulat. In short, kapag kay God, hindi mamalayan. Alagaan mo lang at huwag kang mawala at magtiwala kay Lord. Lahat ng proseso, lahat ng plan, not your own knowledge. Hindi dun sa yaman mo, hindi sa talent mo, kasikapag mo. Hindi yan. Mga hindi ka pwede o hindi mo kailangan magtiwala sa sarili lang. Kasi alam mo sa sarili mo na ang talent o ano meron ka. Kahit mayaman ka pa sa buhay, kung wala ka naman na si Lord ang kasama mo sa buhay, lahat ng God sa partner in your life. Kaya kung minsan hindi ko sobrang ano meron ako dito sa wala naman sa akin yan, pero sobrang malaking realization para sa malaking pasalamat palong sa ating God. Hindi din sa amin kasi hindi ba sa amin yan. Sobrang thank you Lord dahil almost araw-araw binibigyan nila ng understanding dun sa bagay na yan. Bigyan ako ang gusto ko magkaroon ng bahay, hindi dun sa alam mo ganun yung nilipan ka or ano pa, kasi di mo hawak mo yung gusto, hindi mo hawak at hindi mo look. In short, parang kagad lang yun, pinahiram lang sa'yo yan, hindi mo yan talagang sa'yo. Kumbaga, hindi habang buhay sa'yo yan, kasi hindi mo maladala yun sa langit, hindi mo maladala kung saan kasi alam mo sa rin yun na hindi sa'yo yan. Yung daw yan na not everything be pinapakalawa at na hindi sa'yo lahat. Just because of hiram na lang talaga lahat ng buhay. Hiram na yan, hindi mo naman masasabing pag sinabi Lord, okay, ito na yung oras mo. In short, hindi mo alam yung time mo, yung oras mo, kung anong araw ka mamatay. Literal sa buhay, hindi mo alam kung kailan ka mamatay at kung kailan ka hanggang saan. Kaya nga sabi ko wala na akong susi or pero thank you Lord kasi just because of learning pa rin kasi ito na kailangan na. Thank you Lord for being inside. And ito na. And maraming salamat sa lahat. Sure. Bye bye.
I just need you. Oh, my riches to you, my God. I worship you, my Lord. My God is only one. I worship you. I want His only God. I praise you, my God. I trust in all my heart, not my religion. I worship you. My worship in you. I trust in you. In my heart, I worship you. Praise you, my God. Today and tomorrow and forever, I worship you, my God. I believe you. I want you to my heart. Come to me, to my God. My Holy Spirit, come to me. You're welcome to me. I feel you embracing your world where your is blind. My praise to my God, my God, my praise to